The reason why we're a lighthouse is because we carry the light of the Lord Jesus Christ. If we are to shine the farthest, then we should shine brightest where we are. And however, people may not see the actual light of the Lord Jesus Christ, our lights should be reflected in the lives of others. Ang faith ay hindi lamang paniniwala o pagtitiwala. Meron itong kasamang pagkilos. Sinasabi kong ako'y mananampalataya, ito'y kinikilos ko at gusto kong ito'y maipakita sa aking mga anak siyempre at sa aking mga apo na sa kanilang sinasabing kung totoong sila'y mananampalataya, dapat ikilos nila ito. Para din ito ay maituro nila, maipakita nila sa mga susunod pang henerasyon kung hindi pa darating ang Panginoon. I'm Abigail Hernandez. Na-save ako noong year 2000 at same year din ako na-baptize. So, 25 years na ako sa Lighthouse. Ako naman si Ana Maricar Hernandez Anaen. Na-save ako October 18, 1998. Then, same year na-baptize ako noong November 8. So, 27 years na ako sa Lighthouse. Ako naman po si Antoinette Esmele. Na-save and na-baptize po ako noong year 2000. So, 25 years na member ng Lighthouse. Naalala ko, for example, si Papa nung working pa siya sa PLDT. Nakita ko kasi talaga kung paano siya, darating siya sa bahay. Minsan, pagod na kasi nag-commute pa lang siya at that time. So, MRT, ganyan. Pero dadating siya minsan, mag-8 na, ganyan. Pero talagang minsan di na siya kakain. Tapos sabihin niya, pagdating, tara na, alis na tayo lahat. Because, merong service at that time, ganyan. So, tumatak yun talaga sa akin kasi I've seen how diligent he was na talagang kung paano niya mahalin yung salita ng Panginoon and ang Eklesiya. And so yun din yung naging impact sa akin kasama ang aking asawa, syempre si Alan, na talagang kung paano kami dinala ni na Mama at Papa dito sa church. Ganon din yung gusto naming gawin sa aming mga anak, kay Thea and kay Tyra. Of course, sa biyaya ng Panginoon. Pag choir practice, maglalaro-laro lang ng mga kabarkada. So, ganun kami lumaki na yung magulang namin nasa ministry. So, tapos yung time din na yun, starting to attend na rin ako ng young people. So, talagang parang na-train na rin kami na ganun, na talagang lumaki nga sa ministry. At siguro impact sa akin dahil ngayon na ako naman ay isang parent na may anak na rin na young people. So, ganun din yung parang goal ko na mapalaki rin ng mga anak ko sa ministry rin. Kahit bata ka, meron kang place, may area ka where you can minister and serve the Lord na hindi limited or hindi limit yung age mo kung gaano ka kabata. So, syempre, hindi siya bago yun. Pero hindi bago yung gawain ng Panginoon. So, kahit na mapuyat sa church choir practice, papabit-bit kami or may school kinabukasan dahil may service, bibit-bitin kami. So, it's not something new sa amin. So, yung buhay namin, nandun na sa gawain, sa Eklesiya, sa kanyang salita. So, yun din yung ngayon na sa biyaya ng Panginoon, we also strive to do with Ethan. So, kami din mag-asawa. Yun, so kahit gano'n kahirap, struggle is real, pero God's grace is more real. Of course, may mga challenges. So, hindi mawawala yun. Kunyari, peer pressure, ganyan, diba? Pero, kahit ang daming yaya, ganyan, ang daming tukso, uminom, ganyan, whatever. I think, ang talagang naging sandigan ko ay yung salita ng Panginoon na since na-train ako to really sit down on the Word of God. Kahit minsan, di ba mga bata, hindi natin naiintindihan, ganyan. Pero, yun pala yun, no? Magagamit mo siya in times like this. Because of that, of the Word of God, syempre, biyaya niya lahat. Somehow, hindi naman ako na-lead. Nahatak, ganon. Na kahit pressure also sa school, ang daming ginagawa, ganyan-ganyan. Natutunan ko rin na
sabi nga, mag-balance din ng time. So, kaya ang tawag sa akin dati ng mga friends ko, librosis. Kasi nyari, youth choir, ganyan, or whatever ministry, hanggat may oras, may dalang libro, ganyan. Kasi nga, kailangan mong pagsabayin-sabayin. So, yun. So, of course, challenges sa labas, ganyan, challenges sa school. Pero yung salita ng Panginoon, nag-direct sa aking path. It's actually a hedge. Protection na nandito ka sa church, yung family mo. So yun yung, aside syempre sa salita ng Panginoon, no, na naririnig mo na yun ang ating sandigan. Yung encouragement ng parents na talagang patuloy kang ine-encourage na magpatuloy ka lang, umattend ka lang, kahit na minsan tatamarin ka or parang kang magsasawa kasi parang, parang yun yung lagi mo naririnig eh. Tapos parang medyo, syempre magiging curious ka na, paano bang feeling ng mag-try naman ng iba, gano'n. Pero, yun, sa pagpapatuloy ng siguro yung prayers ni na mama, at nakita rin namin yung testimony nila, yun nga, isa rin siya sa na magpatuloy din ako personally. Naging major role yung ating eklesiya, yung tinuturo na dito, and yung ministries natin sa paghubog sa akin na other people do it, yung mga philanthropists, mga ganyan, or humanitarian workers, ginagawa nila yon dahil siguro passionate sila sa community. But for us, we do it dahil una, daluyan tayo ng biyaya ng Panginoon at yung pag-ibig ng Panginoon ay dapat nararamdaman ng community. So, I think yun yung isang malaking impact sa akin. Yung ministries na nakita ko na ginagawa ng magulang namin, tsaka ng lahat ng members ng Lighthouse, yun din yung nag-guide sa akin, isa sa mga nag-guide sa akin in terms of career choices. Since nakita natin yung biyaya ng Panginoon in the past 50 years, I believe na it's our time now, in the next 50 years, kung hindi pa darating ang Panginoon, para maidaloy natin yung biyaya niya sa buhay natin. Kasi in doing so, doon lang din natin siya maaaring malugod at maibigay yung kaluwalhatian sa Kanya. Seeing the grace of God in Lighthouse BBC at 50.